Amen? Napapakilala ko sa inyo mga kapatid ko, yung hindi pa nakakilala sa akin dito, ako po si Brother Ryan Tigalbal, mga kapatid ko. Brother Ryan Tigalbal, mga kapatid ko, ang sabi nga po, mga kapatid, nasabihan na, we cannot give what we do not have. We cannot give what we do not have. Bakit, mga kapatid ko? Hindi po ako makakatayo rito sa inyong harapan kung wala po akong experience bilang isang mga awit. Bilang isang mga awit na katulad ninyo, mga kapatid ko. Gusto ko pong malaman kung ano yung background ko, mga kapatid ko. Alam niyo po kasi, mga kapatid ko, sa pananampalataya ganito. Si Brother Ryan po, mga kapatid ko, bago mag-umpisa sa pagiging isang mga awit at kung saan nag-umpisa at kung paano, mga kapatid ko. Tanungin ko muna kayo, ano ba ang ibig sabihin ng choir? Mga awit, talaga nyo. Ang choir ay isang grupo, grupo ng mga aawit. Hindi sinasabi ito ng isa, mga kapatid ko. Grupo. Mga kapatid ko. Grupo, at ito tinatawag din, mga kapatid ko, sa wikang Grego na choral o koro, mga kapatid ko. Koro o choral. Koro. Hindi choco, koro. Mga kapatid ko. Now, okay. Si Brother, paano ba nag-umpisa bilang isang nangawit? 1999, si Brother Ryan po, mga awit na ng Panginoon. 1999, mga kapatid ko, ako po'y naging isang mga awit ng Panginoon sa isang chapel. Na ganito, medyo malaki lang to, mga kapatid ko. At ako po'y naging gitara doon, mga kapatid. Ang alam ko lang na chords ay D5, mga kapatid ko. Pero nakakapag-gitara ako sa tulong ng Panginoon. Pagkatapos noon, mga kapatid ko sa pananampalataya, pagkatapos noon, ayun na, napunta na ako sa gawain ng Panginoon sa Cavite, mga kapatid ko. Nung una, mga kapatid ko, bago ako mag-choir, dyan lang ako sa likod. Sa likod lang ako, nagmamasid. Nagmamasid lang ako, ganito pala sa El Shaddai. Nagsasayawan sila, laging itian, parang ko, parang gano'n. Totoo yun, mga kapatid ko, di ba? Dati tayo, no, parang nahiya tayo, di ba? Nasa huli ako, nakasama ko yung pamilya ko. Tatay ko, mga kapatid ko. Wala lang, nakatingin lang kami. Tapos pinipilit kami ng nanay ko, atin kayo. After mga kapatid ko, 1 month, nasa gitna na kami. Mga kapatid ko, nasa gitna na. Mamaya mga kapatid ko, nasa unahan na kami. Nasa unahan na, mga kapatid ko. At ang malupit doon, mga kapatid ko, nung ang mga tao nagsasayaw, wala pa, gumagano na kami, mga kapatid ko. Gumagano na, ang sabi ng katabi ko, ba't ganun lang ang step mo, wala na pang iba, ano isa ka? Sabi ng isa pa, hindi, wala na pang iba, hanggang sa mga kapatid ko, ayun na, mga kapatid ko, natuto na sumayaw si Brother Ryan. Natuto na sumayaw si Brother Ryan at may lumapit doon, Brother, sali ka naman, matagal ka na namin nakikita rito, mag-choir ka. Mag-choir. Sabi ko, sister, nililinya ko yan eh. Pero choir ako dun sa chapel, pero yung mga ganyang mga ipon, yung mga pag-ising sa umaga, parang hindi yata kaya ang powers ko yan. Hindi yata kaya ang powers ko yan. Sabi ko, hindi, sumali ka. Pagpapalain ka rito. Sabi ko, gano'n. Teka muna. Sabi ko, gano'n. Ako nga pala nag-a-apply ng Israel. Baka kaya hindi ako matanggap-tanggap sa Israel. Nagkailang-ilang tuwag na ako para i-check up mga kapatid ko. Hindi makapasa-pasa. Baka ito na ang kasagutan, mga kapatid ko. Mga kapatid ko, baka ito na ang kasagutan. Nagpunta ako ng QC, tumuwad, hindi nakapasa. Nagpunta ako ng kung saan-saan mga medical, mga kapatid ko. Walang nangyari, hindi nakapasa, mga kapatid ko. Pero, nung naandun na ako sa gawain ng Panginoon, umaawit na ako, nasa harapan na ako, mga kapatid ko, kahit nagalang-galang na ako. Oy. Pero sumasayo ako para sa Panginoon. At alam ko, yung ginagawa ko, mga kapatid ko, ay, alam ko, at naniniwala ko na sinasabi ng sister na yun, na pagpapalain ako naniniwala ko na ibibigay niya. At ayun na nga, mga kapatid ko, nung mag-iisang taon na ako, mga ilang buwan ako nagpupuwel doon, mga kapatid ko, ayun, biglang dumating ang visa ako pumunta Israel. Biglang dumating ang visa ko papuntang
Pagdating dito ni Brother Ryan sa Israel, mga kapatid ko, pagdating ko dito, yung mga kuwernoon, sina Sister Pin, si Sister Marie, sila pala inabot ko doon eh. Pero yung iba kasi wala na eh. Nandito na, sa ibang mundo na sila, mga kapatid ko. Kaya yan po sila inabot ko, mga kapatid ko. Ako po yung long sleeve noon, mga kapatid ko. Long sleeve, napagkamala na lang akong preacher, mga kapatid ko. Napagkamala na akong preacher, mga kapatid ko, tapos may dala pa akong Bible, mga kapatid. Kala nila preacher ako, mga kapatid ko. Pero yung pala, mga kapatid ko, yun nga, kararating ko lang dito sa Israel, mga kapatid ko. Pagkatapos noon, nung namit ko yung mga awit, mga kapatid ko, dinaretso ko na, mga kapatid ko, at ako po ay naging isang mga awit na ng Panginoon. Ang sabi sa akin ng nanay ko, anak, idare-diretso mo na. Dito ka. Ituloy mo yung pagiging isang mga awit mo. Ituloy mo yung pagiging isang mga awit mo. Alam niyo, mga kapatid ko, ayun na. Kasi noon, ng time na yun, may audition, mga kapatid ko. Kailangan pag maging isang mga awit, mag-audition ka. Kinanta ko yung MB po. Ay, hindi po. Ang kinanta ko, salamat sa iyo. Tagak-takang pawis ko. Grabe na po. Tagak-takang pawis ko habang nag-audition sa kwan. Doon pa sa Camel po, ang opisina mga kapatid ko. Ayun. Pagkatapos ko, mga kapatid ko, naging sana akong ganap na kwan. At ako po yung naging, napapasok agad ako ng MC. Mga kapatid ko, napapasok agad ako nag-MC kami mga kapatid ko. At naging kapartner ko, Sister Pin, dalawa kami ng MC, no? Naging MC kami dalawa. Partner pa doon, lalaki babae eh. Tapos laging, ang sagot ko lang po mga kapatid ko, kasi palibas sa first time, Amen sis. Amen sis. Meron pa ba? Amen sis. Ganun lang mga kapatid ko. Pero, alam nyo mga kapatid ko, tuloy-tuloy yung mga kapatid ko. Pero alam nyo, ang sabi ko parang mahirap pala mag-isang mga awit. Ang hirap. Kasi ang daming mga rules and regulation, kailangan naka-necktie, kailangan ang buhok mo ay may pamada, kailangan black and white, kailangan malinis. Ang dami-dami sabi, hindi yata kaya ng power stone. Hindi ko kaya ng power stone, mga kapatid ko. Eh si Brother Ryan, mga kapatid ko, ay pasaway pa noon. Binata pa ako noon, mga kapatid ko. Pasaway ako noon, naka-necktie. Pagkatapos ko ng mga kapatid ko, di ako nga, nag-MC na nga kami, tapos napapasok na akong mag-lead, mga kapatid ko. Pero siyempre, bago mag-lead, nagpe-pray muna, mga kapatid ko, counsel pa si Sister Semi Santos. Nag-pray ako noon, sabi ko, Panginoon, pagpalain niyo po lahat, pati po yung aking counsel, si Sister Sinaita Semi. Sobrang kaba, mga kapatid ko, si Sister Sinaita Semi, pamuro pangalan yung pinanggit ko, mga kapatid ko. Sobrang kaba, pero alam niyo, mga kapatid ko, ang na-experience ko sa choir ay talagang ibang-iba kaysa iba. Doon ako natuto, doon ako hinubog, doon nawala yung kaba ko. Doon ko naintindihan na kahit na wala kang alam bilang isang mga awit ay binibigyan ka naman ng kalaman ng Panginoon. Amen? Hanggang after siguro po 2 years. Kasi pagka mga naging leader sa amin, nahuli. Yung leader nahuli. Ng kalaban. Assistant leader nahuli. Mga kapatid ko, lahat ng leader nahuli. Mga kapatid ko, buti na lang hindi ako nahuli. Hanggang sa nahuli, mga kapatid ko, ayan na, nangangailangan ng assistant leader. Mga kapatid ko, aking pasaway ko. Nagbubunutan, mga kapatid ko. Nagbubunutan na siya ng ganyan. Late akong dumating. Alam mo, Brother Ryan, laging late, mga kapatid ko. Late akong dumating. Nagbubunutan na, bubunutin na. Tapos, biglang sinama yung pangalan ko, mga kapatid ko. Hindi, sama natin sa Brother Ryan. Kahit na ano yan, nagbabago. Sinabi niya na ako. Nung pagsama niya ng gano'n, napunod, assistant leader. Sabi ko, naku, grabe na ito, Lord. Hindi na ako makapagdala, hindi na ako makapag-ikaw, hindi na ako makapag-ilaw, hindi ko kaya. Pagkatapos ng mga kapatid ko, ano nangyari? Sabi ko, no, bahala ka. O bahala, kasi ayokong makain ng balyena. Kasi di ba si Jonas, sa sumunod, kinain ng malaking isda, mga kapatid ko. Kaya ginawa ka tinangkap ko, kahit mahirap. Nung ako'y naging assistant leader, mga kapatid ko, nag-aral akong mabuti ng mga instrument, pero nung time na marunong na akong mag-gitara, mga kapatid ko. Tapos nung sa drums naman, nagda-drums ako ng konti, kaya lagi mga lata ng Bear Brand, mga kapatid ko. Tapos pinag-aralan ko kayo, mga kapatid ko. Tapos, eto na, mga kapatid ko,
yung leader nahuli. Si Sister Cristina Cortez, Sister Tylee. Nahuli siya. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng leader nahuli. Nahuli, mga kapatid ko. Wala kasi sa papel, mga kapatid ko. Nung nahuli siya ganyan, mga kapatid ko, no choice. Ako ng leader, mga kapatid ko. Hindi ako naging leader. Grabe na ito. Wala na akong oras sa mga kaibigan ko. Wala na akong oras sa lahat. Puro na lang gawain ako, gawain. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Puro ganito na lang ako, ganito. Nalolosyan na ako. Pero alam niyo mga kapatid ko, tuloy pa rin. Marami nagsasabi, marami kasi mga bubuyog ministry ng araw. Mga bubuyog ministry. Pinag-uusapan ako, di kaya yan, brother Raya. Di kaya niya pamunuan niya. Wala siyang alam dyan. Sabi ko, nalihina yata ako. Ganito pala ito, hindi ako sanay ng ganito. Pag-usapan, parang mayuyura ka ng puso ko. Parang ang sarap naman ng, andiyo ka lang, makikinig ka ng salita ng Diyos. Manood pa nga ako sa YouTube. Diba? Makikinig ka ng salita ng Diyos, uwi sa bahay, marimar tulog. Diba? Ayun pa mga ganito. Pero alam niyo, tinanggap ko pa rin. Tinanggap ko pa rin talaga pag-iinigan. Hindi ko intindi sinasabi nila ang mga parit ko. At pagkatapos doon naman ako mag-aaral ng piano. Kasi walang pianista noon mga parit ko. Nag-aral talaga ako mga parit ko. Ang pinag-aaralan ko ng papel. Papel ang pinag-aaralan ko noon. Dinrawing ko yung piano. Dinrawing ko mga parit ko. At tapos pinag-aaralan ko ganyan. Ang ginagamit ko lang mga kapatid ko ay ang aking kaliwang kamay. Kasi kaliwati po ako eh. Ganun lang po ako, isang kamay lang po ginagamit ko. So, nagbibisa kami na sa St. Peter. Opo, tumutugtog. Bagsak ng ganyan. Pinagtatawanan nila ako. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. Pero, tuloy pa rin ako. Dire-diretso pa rin ako mga parit ko. Hanggang ano nangyari mga parit ko. Ayun. Yun pa nangyari. Yun po nangyari. At yung pagiging assistant leader, pagiging leader, ay nagampanan pa naman po ng maayos. At ibig sabihin, mga kapatid ko, ang sarap maglingkod at ito ay mapapagtagumpayan natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ang mga kapatid ko, kinakailangan sa ating bilang mga awit, hindi yung basta na lang tayo, pasok doon, pasok dito. Diba? Kinakailangan mga kapatid ko, meron tayong mga katangian. Hindi pa po kayo. Kinakailangan meron tayong katangian na bilang isang mga awit, kinakailangan meron tayo mga kapatid ko. Na ito po, number 1, kinakailangan mga kapatid ko, ang isang mga awit ay dapat ay mga kapatid ko, Christ-centered. Ang isang mga awit dapat ay Christ, sabi po natin, Christ-centered. Ano ba, sabi po mga kapatid ko, no? Sabi po sa Hebrew, mga kapatid ko, Hebrew chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Huwag sa mga kras natin kakapwa mga awit kay Jesus, mga kapatid ko. Diba mga kapatid ko? Kunyari, ganito, kinakailangan sa mga awit ay ganito, kinakailangan sa likod ay ganito. Kasi mga kapatid ko, sa ating pag-awit na katulad ko, kaya kinuwento ko na mga kapatid ko, ang daming mga pagsubok, ang daming problema, ang daming tumitira, pero tumutok ako sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Sa tingin niyo mga kapatid ko, kung hindi ako tumutok sa Panginoon, kung hindi ako sumentro sa ating Panginoon, mga kapatid ko, ano mangyayari sa akin? Malamang, matagal na ako nawala sa gawain ito, bitbit ko pa, kinilas ko. Mga kapatid ko. Pero, palibhasa, ang nasa isip ko, mga kapatid ko, hindi ko pinaglilingkuran ang isa sa inyo. Hindi ko pinaglilingkuran ang isa man kahit sino dito sa inyo sapagkat ang pinaglilingkuran ko ay ang Panginoon. Amen? Amen? Mga kapatid ko, yung pagtipong mga kapatid na maraming, hindi mo wala yun eh. Diba sabi nga sa isang teleserye, sa isang pelikula, hindi magiging maganda ang isang pelikula kung walang kontrabida. Tingnan natin ang ating katabi. Sabihin natin, kapatid, ano ka? Bida? O kontrabida? Ano po, mga kapatid ko? Minsan o madalas kontrabida. Di ba? Nangyayari yun, di ba? Nangyayari minsan kontrabida. Kapatid ko. Pero, pag merong
nais na nagpapabagsak sa atin, na ginagamit ang kalaban. Mga kapatid ko, tuloy pa rin ang pag-awit sa Panginoon. Amen? Amen? Tuloy pa rin. Bakit? Nakatuon tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sabi ko nga sa inyo, nagpipiyano ako isang kamay. Kung ano ang pinagsasabi nila, pinagkukwentuhan nila ako, pinagtatawanan nila ako, nasa harapan ko lang sila. Pag uwi ko sa bahay, umiiyak ko na lang, sabi ko, Lord, alam ko na hindi mo ako bibigyan ng posisyon ito na hindi ko kaya. Alam ko, Lord, na may gagawin ka sa akin. Alam ko, Lord, na bawat pag-aaral kong ito, Lord, alam ko, bibigyan mo ko ng karunungan. Pero, thank God, mga kapatid ko, ngayon po, dalawang kamay, pinipilit kong isama yung dalawang paa. Hindi, sa pagpadyak, kasi may pinapadyak kayo mga kapatid ko, may tinatapakan. Alam niyo mga kapatid, diba? Kapag sabi nga sa isang awitin, mapapalad ang sapagkat si El Shaddai ang mga kapatid. Yun ang iniisip ko eh. Nakatuon ako sa Panginoon at alam ko ang kampi ko ay Diyos. Amen? Alam ko ang kampi ko ay Diyos. Brother Ryan, alam niya. Sa kamay na, pinipilit niya. Diba, mga kapatid? Tuloy pa rin ako. Christ Center. Mga kapatid. Sabi natin, kapatid, kahit na may tumitira sa iyo, kahit na may nagpapabagsak sa iyo, sa Diyos ka naglilingkod. Amen? Baka napakaganda ko na isang awit yan, di ba? Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. Kasi tapat na kabundukan, di mag-iiba. Amen? Ibig sabihin, kung si Kristo ang sandigan natin, sa Kanya tayo nakatuon, sa Kanya tayo nakatutok, siya ang ating pinaglilingkuran, hindi tayo maano, hindi tayo matigilan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Pangalawang katangian, mga kapatid ko. Pangalawang katangian, ito naman po ay, ayan, ano po basa niya? Ayan, humility. Ano po ibig sabihin ng humility, mga kapatid ko? Kababaan ng loob. Kababaan ng loob. Ayan, ang sabi po, ang nagpapakataas ay at ang nagpapakababa ay mga kapatid ko. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay paano ba magpakababa ang isang mga awit? Paano ba magpakababa ang isang lingkod ng Diyos? Paano ba, mga kapatid ko? Paano ba? Paano ba? Una, mga kapatid ko, dapat ang isang mga awit hindi nagmamalaki. Alam ko na yung kantang yan. Saulado ko na yan. Kaya-kaya mo nang iligyan. Kahit ngayon mo sabihin sa akin, alam na alam ko na yan. Wala pang tinginan sa kopya. Wala pang alisan sa pwesto. Alam ko yan, sister. Alam na alam ko yan, brother. Pagdating sa harapan, mga kapatid ko, for the last time, ang nabanggit, tinapos na. Diba? Kasi bakit? Diba, sorry sa word, no? Parang taas ng dating. Diba? Ang taas ng dating, diba? Pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya na galing-galing niya, mga kapatid ko. Amen? Walang magaling sa ating lahat kundi ang Diyos. Amen? 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 Diyan pa kaya? Amen? Diba, mga kapatid ko, importante sa atin yung may kababaan ng loob, katulad ng ginawa ni Kristo. Si Kristo, bagamat siya Diyos, nagkatawang tao siya. Mga kapatid ko. Hindi niya pinagyabang, hindi niya pinagmalaki. Nagpakumbaba siya, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan tayo, mga kapatid ko, kailangan gayahin natin, mga kapatid ko, ang ating Panginoon sa Kristo, na nandun sa Kanya yung kababaan ng loob, mga kapatid ko. Nandiyan pa kayo? Amen. Ayan. At ang isang mga awit, mga kapatid ko, na may kababaan ng loob, dapat, bukod sa hindi nagmamalaki mga kapatid, dapat marunong tumanggap